Mga anak, apo, lahat ng sarap ko ngayon. Amen. Lalo na yung mga anak, apo ko, mga followers ko na mga bago. Shout out sa inyong lahat. Lalo na sa mga driver ng pedicab, driver. Ingat kayong lahat sa Libertad, mga anak, apo. Kayong lahat. Walang init ulo. Mahinahon, magmahalan ang bawat isa. Mag-ibigan at magmahalan. Mahalin natin ang kaaway, sabi ng Panginoon. Amen. May verse ako ibigay sa inyo mga anak apo, mga listeners ko ngayon, mga nanonood, mga bago or datihan. Sabi ng Panginoon sa unang Tesalonica 5:23, at ang Diyos ng kapayapaan mismo ang nagpabanal na wang lubos sa inyo, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay maingatan na wang buo nang walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Aleluya sa inyo mga anak ko. Ngayon, mayroon akong iparinig muna sa inyo na ang pamagat niya, Who was the great anon? Kinaganin ninyo mga anak apo, mga listeners. Ito ay sinaunang panahon pa rin. Pero maganda yung nito dahil malaman din natin ano yung mga nangyayari din sa unang panahon. Kaya mga anak apo, ito ang kwento niya. Who was the great anon? In 1814, the first novel was established in Edinburgh. The story was set in Scotland in 1745 when the Scots Bites were relying to the flag of Prince Charles Edward. The hero, a young officer in the army of George II, found himself drawn more and more to the Jacobites' cause, and all the more to win the meet and fall in love with a beautiful Flora. Hallelujah. Sister of a Highland chieftain. The name of the young officer and the name of the book was Waverley. The author was unknown. Every year until 1827, a new novel, sometimes two, appeared with titles such as Old Morality, Rob Roy, in Banhu, Kenilworth, and every one under the title were printed the words, by the author of the Waverley. In 1827, tawag nila Sir Walter Scott of Last Anon, and worship and the great anon was rebelled. Ito yung kwento niya. Ngayon, paliwanag lang ako sa ano ibig sabihin ng malaking di kilala. Yung sinabi na daw was the great anon. Ang ibig sabihin na ang malaking di kilala na ang dakilang hindi nalalaman. Ito yung sa Tagalog, kumbaga. Who was the great anon? So, makita natin dito, hindi kinikilala ang bandila ni Prince Charles Edward, ang hero na batang opisyal sa mga army ni Gerald and the Second. Amen. Na natagpuan ang sarili na sa mabatang sitwasyon na kailangan ni Jacobite na magsanhi na ang lahat makita ang kanyang pag-ibig sa pinakamagandang Flora na kapatid na pinuno ng pangalan sa batang opisyal sa aklat ng Waverley
na author na nawala na sa aklat nawala sa bawat tao hanggang ngayon simula noong 1827 sa bagong nobela na lumabas sa pamagat na lumang moralidad. Si Roy Evenhu Nelworth, ito yung ngalan, sa bawat isa sa ilalim ng titulo ng imprintang salita ni Waverley sa panahon ng 1827 na tinawag Sir Walter at sa katapusan na kinikilalang may akda sa dakilang di kilala ay nahayag. Ito yung kumbaga lang to sa Tagalog natin kasi kwento nila English kasi ito mga anak apo. So ito yung kahulugan sa Tagalog na sinasalin ko rin sa Tagalog kasi ang hirap kasi yung mga nila, mga kwento sa English malalim. Kaya salamat sa aking mga anak apo na patuloy kayo na wala talaga kayong tigil sa pagsunod sa akin mga anak apo. Kaya palain nawa kayo ng ating Panginoon na habagan at kaawaan tayo lalo na sa mga panahon mga anak apo, di ba? Pasalamat talaga tayo sa ating Panginoon na talagang makita natin na yung Panginoon talaga nag-alala sa ating mga araw-araw na pamumuhay. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Sabi niya, anuman mayroon tayong mga sitwasyon na kalagayan, naghihirap man tayo o may mga sakit, yung Diyos natin ay nangalaga pa rin sa atin. Hindi tayo niya pinabayaan. Kaya kailangan lang tayo makadepende sa ating Panginoon. Huwag tayo magdepende mga anak sa ating sarili. Kasi ang kailangan itakwil natin ang mga sarili sa ating wastong mga pamumuhay upang mapamuhay natin yung Diyos ng kapayapaan. Aleluya sa inyo mga anak apo. Bye-bye. Amen.